Mga Ginoo, magkaroon po tayo ng isang tapat na usapan. Karamihan sa mga kalalakihan ay ipinapalagay na habang lumilipas ang mga taon, may mga ilang bahagi ng buhay na natural nang humihina, lalo na pagdating sa kakayahan at kumpiyansa sa loob ng kwarto. Ngunit narito po ako upang sabihin sa inyo ang katotohanan. Ang tunay na nagpapabata sa inyong ari ay hindi ang bilang ng kandila sa inyong birthday cake. Ito ay ang maliliit at tahimik na mga gawi na inyong ginagawa sa araw-araw. Araw-araw, libu-libong mabubuting lalaki ang hindi namamalayan na unti-unting sinisira ang kanilang sariling kalusugang sexual. Hindi ito dahil sa isang pambihirang sakit, kundi dahil sa mga bagay na hindi nila ginagawa. Ang tahimik na kapabayaang ito ay maaaring maipon sa paglipas ng panahon hanggang sa isang araw, ang lalaking nakikita ninyo sa salamin ay hindi na katulad ng lalaking kilala ninyo. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda geriatric care at mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga lalaking tulad ninyo na maibalik ang kanilang sigla, kumpiyansa at kakayahang sexual. Nakausap ko na ang mga lalaki mula sa iba't ibang antas ng buhay, mga retiradong guro, mga magigiting na veterano at mga mapagmahal na lolo, at masasabi ko nang may buong katiyakan, ang inyong pinakamagagandang araw ay hindi pa tapos. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang inyong ari ay nangangailangan din ng ehersisyo tulad ng inyong puso o mga binti? Hindi para sa itsura, kundi para sa lakas, para sa daloy ng dugo at para sa kontrol. At paano kung ang pangangalagang kailangan nito ay mas simple pa kaysa sa inyong inaakala? Sa artikulong ito, ibabahagi ko ang 4 na pinakamahalagang ehersisyo at mga pamamaraan ng pangangalaga sa sarili na dapat malaman ng bawat lalaki na higit sa 60 taong gulang. Ang mga pamamaraang ito ay natural, epektibo, at may kapangyarihang tunay na magpabago ng buhay. At kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, ibubunyag ko rin ang isang karaniwang pagkakamali sa gabi na tahimik na sumasabotahe sa paninigas ng ari ng mga kalalakihan. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pagkontrol ng inyong kalusugang sexual sa natural na paraan at sa pagtanda ng may lakas at dignidad, hinihikayat ko kayong mag-subscribe. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga praktikal na payo mula sa isang doktor na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking nais mamuhay ng lubusan. Magsimula tayo sa una at pinakapundamental na hakbang. Ito ay isang bagay na madalas kaligtaan ng karamihan sa mga lalaki, ngunit direktang nakakaapekto sa inyong kakayahang makamit at mapanatili ang isang matatag na paninigas. Tinutukoy ko ang pagpapalakas mula sa loob sa pamamagitan ng pagtuon sa inyong pelvic floor. 1. Mga ehersisyo para sa pelvic floor ang pundasyon ng pagkontrol sa paninigas. Habang tumatanda ang mga lalaki, madaling isipin na ang mga pagbabago sa lakas ng paninigas o ang kaunting pagtagas ng ihi ay bahagi lang ng pagtanda. Ngunit kadalasan ang tunay na nangyayari ay ang unti-unting paghina ng mga kalamnan sa pelvic floor. Ito ang mahalagang grupo ng mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog, bituka at oo sa inyong ari. Isipin ninyo na ang mga malalalim
at hindi nakikitang kalamnan na ito ang nagsisilbing mga bantay para sa inyong paninigas. Sila ang may pananagutan sa pagkulong ng dugo sa ari upang magkaroon ito ng katigasan at sa pagbibigay sa inyo ng kontrol sa paglabas ng similya. Kapag humina ang mga kalamnan na ito, hindi na gaanong epektibong nakukulong ang dugo na nagreresulta sa mas malambot na paninigas na mas mahirap mapanatili. Ang magandang balita ay maaari ninyong palakasin ang inyong pelvic floor at ito ay napakasimple. Ang mga ehersisyo para sa pelvic floor na kilala rin bilang Kegels ay isa sa pinaka-epektibo at hindi nangangailangan ng matinding pagsisikap na paraan para mapalakas ang kakayahang sexual, lalo na para sa mga lalaking higit sa 60. Hindi ito nangangailangan ng kagamitan, walang masamang epekto, at maaari ninyong gawin nang hindi napapansin kahit saan habang nakaupo sa inyong paboritong silya nakahiga sa kama o kahit habang nanonood ng balita. Narito kung paano gawin ang isang Kegel. Pigilin ang mga kalamnan na ginagamit ninyo para patigilin ang pag-ihi sa kalagitnaan. Panatilihin ang pagpigil na iyon sa loob ng 5 segundo at pagkatapos ay mag-relax ng husto sa loob ng 5 segundo. Ulitin ang siklong ito ng 10 hanggang 15 beses para sa isang sesyon. Para sa pinakamahusay na resulta, subukang gawin ito ng 2 hanggang 3 sesyon sa buong araw. Isipin ninyo ito na parang pagbubuhat ng weights sa gym. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pag-uulit ay nagbubunga ng pangmatagalang lakas. Sa ilang minuto lang, bawat araw marami sa aking mga pasyente ang nag-ulat ng kapansin-pansing pagbuti sa katigasan ng paninigas, tibay at kontrol sa pantog sa loob lamang ng ilang linggo. Ang ikinagugulat ng maraming lalaki ay hindi lang sa kwarto nakakatulong ang mga ehersisyong ito. Malaki rin ang naitutulong nito para mabawasan ang pangangailangang bumangon sa gabi. Para umihi, itigil ang nakakainis na pagtulo pagkatapos umihi at bawasan ang pakiramdam na kailangang magmadali na maaaring magdulot ng stress sa mahabang biyahe o sa isang araw kasama ang mga apo. Isipin ninyo na makatulog muli ng mahimbing sa gabi o tumawa ng malakas kasama ang mga kaibigan ng walang pag-aalala. Iyan ang kapangyarihan ng isang malakas na pelvic floor at ito ay lubos na nasa inyong mga kamay. Ngunit narito ang isang bagay na hindi sasabihin sa inyo ng karamihan sa mga doktor. Ang lakas ng pelvic floor ay isang piraso lamang ng puzzle. Upang mapanatiling malusog ang inyong paninigas sa pangmatagalan, kailangan din ng inyong ari ng regular at malusog na daloy ng dugo. Aktibo man kayo sa pakikipagtalik o hindi. Ito ang magdadala sa atin sa ating ikalawang pamamaraan, isa na maaaring medyo hindi pamilyar sa simula, ngunit napakahalaga para maiwasan ang pangmatagalang pinsala. Pag-usapan natin kung paano i-ehersisyo ang inyong ari para sa mas magandang sirkulasyon. Continue. 2. Vascular stimulation. Isang mahalagang ehersisyo para sa inyong ari. Kapag naririnig natin ang salitang ehersisyo, ang ating isipan ay karaniwang napupunta sa pagjogging, pagbubuhat ng weights o pag-uunat, mga aktibidad na nagpapalakas ng ating mga kalamnan at nagpapabilis ng tibok ng puso.
Ngunit isang mahalagang organ ang halos palaging naiiwan sa plano ng fitness na iyon ang ari. Tulad ng inyong puso, binti, o anumang bahagi ng inyong katawan, ang inyong ari ay umaasa sa malakas at tuloy-tuloy na daloy ng dugo upang manatiling malusog at gumagana. Ang simpleng katotohanan ay habang tumatanda ang mga lalaki, ang sirkulasyong iyon ay maaaring magsimulang bumagal. Ang mga ugat, arteries, ay maaaring kumipot at ang mga tissue ay maaaring mawalan ng pagka-elastiko. Kung ang ari ay hindi regular na dinadaluyan ng dugong mayaman sa oxygen, ito ay literal na nagsisimulang manghina at mawalan ng tono. Dito pumapasok ang vascular stimulation. Isipin ninyo ito bilang isang nakalaang pang-araw-araw na ehersisyo para sa inyong kalusugang sekswal. Ang layunin dito ay hindi ang pagpukaw ng pagnanasa o orgasmo. Ito ay tungkol lahat sa sirkulasyon. Sa pamamagitan ng paghikayat sa dugo na regular na dumaloy sa ari, tinutulungan ninyong mapanatili ang kalusugan ng tissue, panatilihing flexible ang mga daluyan ng dugo, at suportahan ang matatag na erectile function sa mga darating na taon. Isa sa pinakaepektibo at ligtas na paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng isang medical-grade vacuum erection device, VED. Ito ay isang tool na walang gamot na dahan-dahang humihila ng dugo papasok sa ari kahit na hindi kayo sexual na nasisigla. Ang paggamit nito sa loob lamang ng 10 hanggang 10 minuto bawat araw ay makakatulong na mapreserba ang haba, sensitivity at pangkalahatang kalusugan ng tissue. Gayunpaman, hindi ninyo kinakailangang gumamit ng device para makuha ang mga benepisyo. Ang dahan-dahang manual na pagpapasigla, manual stimulation na ginagawa ng may kamalayan at walang pressure na makamit ang orgasmo ay maaari ring makatulong ng malaki. Ang pinakasusi ay ang pagiging pare-pareho. Ang ilang minuto bawat araw na nakatuon sa paghikayat ng natural na daloy ng dugo ay naghahatid ng sariwang oxygen sa tissue, sumusuporta sa malusog na nerve function at pinipigilan ang erectile chambers na maging fibrotic, manigas o atrophied, lumiit. Ito ay lalong mahalaga para sa mga lalaking maaaring hindi aktibo sa pakikipagtalik sa kasalukuyan dahil man ito sa mga kadahilanang pangkalusugan, katayuan, sa relasyon o personal na pagpili. Kung walang regular na paninigas, maaaring matanggap ng katawan ang mensahe na ang bahaging ito ng katawan ay hindi na ginagamit, na hahantong sa isang tahimik na paghina ng function na mas mahirap nang ibalik sa dati. Ang proaktibong pamamaraang ito ay maaari ring makatulong na maiwasan ang Peyronie's disease, isang karaniwan at madalas na hindi nauunawa ang kondisyon kung saan namumuo ang scar tissue sa loob ng ari na nagdudulot ng masakit na pagkurba at nagpapahirap sa paninigas. Ang pagpapanatiling malambot at may sapat na oxygen sa tissue ay malaki ang naitutulong para mabawasan ang panganib na iyon. Ang vascular stimulation ay tungkol sa pagkuha ng proaktibong kontrol sa inyong kalusugan. Ito ay kung paano ninyo pinapanatili ang function na meron kayo ngayon at pinoprotektahan ito para sa lahat ng darating na taon. Ngunit ang daloy ng dugo ay isang bahagi lamang ng equation. Susunod, kailangan nating talakayin ang isang uri ng pangangalaga na halos lahat ng lalaki
ay lubos na binabalewala isang bagay na kasing simple ng kung paano kayo naglilinis ng inyong sarili at kung bakit ang maling paggawa nito ay tahimik na nagpapataas ng inyong panganib para sa mga seryosong problema sa kalusugan, kabilang ang kanser. 3. Ang inyong routine sa kalinisan at balat ang madalas na nakakaligtaang gawi sa araw-araw. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pinag-iisipan kung paano nila hinuhugasan ang kanilang ari. Karaniwan ay isang mabilis na banlaw sa shower at sa ilang araw baka malaktawan pa. Ngunit ang tila maliit na detalye ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong kalusugan, lalo na habang kayo ay tumatanda. Ang tamang kalinisan ay hindi lamang tungkol sa pagiging malinis o mabango. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagprotekta sa inyong kalusugang sekswal, pag-iwas sa sakit at pagtiyak na ang inyong ari ay nananatiling komportable, gumagana at malaya sa mga pangmatagalang problema. Sa katunayan, ang hindi maayos na kalinisan ay isa sa mga nangungunang sanhi ng impeksyon, masakit na iritasyon, at maging ng penile cancer, isang kondisyon na mas maraming nakatatandang lalaki ang apektado kaysa sa inaakala ng marami. Habang tayo ay tumatanda, ang ating balat ay natural na numinipis, nagiging mas sensitibo at mas mabagal maghilom. Dahil dito, lalong nagiging kritikal ang inyong pang-araw-araw na routine sa kalinisan. Ang balat ng ari, lalo na sa ilalim ng foreskin para sa mga hindi tuli, ay madaling kapitan ng bakterya, pawis at mga patay na skin cells. Ito ay lumilikha ng perpektong lugar para sa pamamaga at mga impeksyon ng fungal. Ang pamamagang iyon ay hindi lamang hindi komportable. Maaari itong humantong sa mga kondisyon tulad ng balanitis, isang masakit na pamamaga ng ulo ng ari, pabalik-balik na mga impeksyon o pangmatagalang pagbabago sa balat na maaaring magpahirap o maging masakit sa pakikipagtalik. Ang solusyon ay parehong simple at epektibo. Gumamit ng maligamgam na tubig at isang banayad na sabon na walang pabango tulad ng isang simpleng glycerin bar o sabon ng sanggol upang dahan-dahang linisin ang buong ari. Kung kayo ay hindi tuli, siguraduhing iurong ang balat at linisin ang ilalim nito. Maglaan ng oras banlawang mabuti at kasing halaga, patuyuing mabuti ang lugar pagkatapos. Ang basang balat ay isang welcome mat para sa bakterya at fungus. Laging maglinis ng sarili pagkatapos makipagtalik. Kahit pagod, ito ay isang mahalagang hakbang. Ang mga naiwan ay maaaring makasira sa natural na balance ng inyong balat at magdulot ng iritasyon. Para sa mga lalaking madaling magkaroon ng tuyo o bitak-bitak na balat, ang paglalagay ng moisturizer na walang pabango at hypoallergenic minsan o 2 beses sa isang linggo ay makakatulong na mapanatiling malambot ang balat at mabawasan ang discomfort. Hindi po ito tungkol sa pagiging banidoso. Ito ay tungkol sa pagpapanatili sa kakayahan ng inyong balat na umunat, protektahan kayo at gumana ng maayos. Ang maliliit na pang-araw-araw na gawaing ito ay naiipon sa paglipas ng panahon upang makagawa ng malaking pagkakaiba sa kung paano ninyo nararamdaman, kung paano gumaganap, at kung paano tumatanda ang inyong ari. Ang kalinisan ay isang anyo ng paggalang sa inyong katawan, sa inyong kapakanan
at sa inyong kapareha. Ngunit hindi lang kalinisan ang nakatagong salik dito. May isa pang piraso sa puzzle na ito na walang kinalaman sa sabon o mga kalamnan, kundi sa kung ano ang nangyayari sa pagitan ng inyong mga tainga. Ating alamin kung paano direktang nakakaapekto sa inyong paninigas ang inyong utak at ang inyong paghinga. Fourth, mga kasanayan sa isip at katawan. Dahil ang paninigas ay nagsisimula sa utak, para sa maraming lalaki, kapag nagsimulang humina ang kakayahan sa pakikipagtalik, ang unang iniisip ay sisihin ang katawan. Baka mababa ang testosterone ko, iniisip nila, o baka hindi na tulad ng dati ang sirkulasyon ko. Ngunit madalas nating nakakalimutan kung gaano kalaki ng ating sexual na tugon ang pinamamahalaan hindi ng ating katawan, kundi ng ating isipan. Ang katotohanan, ang inyong mental at emosyonal na estado ay may pangunahing papel sa inyong kakayahang makamit at mapanatili ang paninigas. Habang kayo ay tumatanda, ang mga hamon sa buhay, stress, pagkabalisa, kalungkutan, o kahit na mga hindi nasasabing takot tungkol sa pagtanda ay maaaring tahimik na makagambala sa natural na mga tugon ng inyong katawan. Kapag tensyonado ang inyong isipan, sumusunod ang inyong katawan. Ang mataas na antas ng stress hormones tulad ng cortisol ay direktang humaharang sa nitric oxide, ang mahalagang kemikal na nagsasabi sa mga daluyan ng dugo sa inyong ari na mag-relax at bumuka. Kung walang pag-relax na iyon, limitado ang daloy ng dugo at ang paninigas ay nagiging mas mahina, mas matagal dumating, o maaaring hindi mangyari. Iyon ang dahilan kung bakit ang isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong kalusugang sexual ay walang kinalaman sa tableta o device. Ito ay may kinalaman sa pag-aaral kung paano patahimikin ang inyong nervous system at muling ikonekta ang inyong isip sa inyong katawan. Ang mga simpleng ehersisyo sa paghinga, breathwork, ay napaka-epektibo. 5 minuto lamang ng mabagal at sinasadyang paghinga bawat araw ay maaaring magpababa ng antas ng cortisol, magpababa ng presyon ng dugo, at natural na magpataas ng produksyon ng nitric oxide. Narito ang isang teknik na madalas kong inire-rekomenda sa aking mga pasyente, ang 4-4 size na paghinga. Huminga ng dahan-dahan papasok sa ilong sa bilang na 4. Pigilin ang inyong paghinga sa bilang na 4. Huminga ng dahan-dahan palabas sa bibig sa bilang na 6. Habang ginagawa ninyo ito, isipin ninyo ang init at malusog na daloy ng dugo na kumakalat sa buong katawan, kasama na ang inyong singit. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng gawaing ito ay nagtatatag ng isang mas malakas at malusog na koneksyon sa pagitan ng inyong isip at ng inyong pisikal na mga tugon. Hindi lamang ito tungkol sa pagre-relax. Ito ay tungkol sa muling pagsasanay sa inyong katawan na tumugon ng may kalmadong kumpiyansa sa halip na performance anxiety. Isa pang mabisang tool ay ang mindfulness. Maraming nakatatandang lalaki ang nagsasabi sa akin na pakiramdam nila ay hiwalay sila sa kanilang mga katawan, na para bang ang kanilang isipan ay naiwan sa nakaraan, naaalala kung paano ang mga bagay dati. Ang pagsasanay ng mindfulness, kahit sa loob ng ilang minuto,
bawat araw ay tumutulong na i-ground kayo sa kasalukuyang sandali. Ito ay muling nagtatayo ng kamalayan sa sarili at napatunayang nagpapabuti sa kasiyahang sekswal at emosyonal na kapakanan. Ang mga tool na ito para sa isip at katawan ay kasing halaga ng pisikal na ehersisyo o kalinisan. Dinadala nila ang inyong buong sistema, nervous system, hormones, sirkulasyon, at tiwala sa sarili pabalik sa balanse. Ngunit may isa pang nakakagulat na gawi na tahimik na nakakaapekto sa inyong kalusugang sekswal habang kayo ay natutulog. Ito ay isang bagay na halos hindi iniisip ng karamihan sa mga lalaki, ngunit maaaring ito ang dahilan kung bakit kayo ay gumigising na may mas kaunti at mas mahinang paninigas sa umaga. Pag-usapan natin ang epekto ng kung ano ang isinusuot ninyo o hindi isinusuot sa pagtulog. Karagdagang payo: matulog ng walang masikip na underwear, isa sa mga nakakaligtaang salik sa kalusugang sekswal ng mga lalaki, ay walang kinalaman sa kung ano ang ginagawa ninyo sa araw, kundi sa kung ano ang nangyayari habang kayo ay natutulog. Ang karamihan sa mga lalaki ay lubos na hindi alam na ang uri ng underwear na kanilang isinusuot sa pagtulog ay maaaring tahimik na makasira sa kanilang erectile health. Maaaring ito ay tila walang gaanong halaga, ngunit ang siyensya sa likod nito ay malinaw. Ang pagsusuot ng masikip na underwear sa gabi ay maaaring mag-ambag sa unti-unting paghina ng penile function. Narito kung bakit. Kahit na kayo ay tumatanda, ang inyong katawan ay patuloy na nagkakaroon ng mga kusang loob na paninigas sa gabi habang kayo ay natutulog, nocturnal erections. Ang mga ito ay malusog, natural, at napakahalaga. Ito ang paraan ng katawan upang panatilihing may oxygen ang tissue ng ari, manatiling flexible ang erectile chambers, at maging aktibo at malusog ang mga daluyan ng dugo. Ngunit kapag nagsusuot kayo ng masikip na briefs o iba pang mahigpit na underwear sa pagtulog, ang mga natural na paninigas na iyon ay maaaring pisikal na mapigilan, maipit, o kahit na mabaluktot laban sa tela. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na mababang antas ng pressure na ito ay maaaring magdulot ng microtrauma, maliliit na pinsala sa loob na hindi ninyo mararamdaman sa sandaling iyon, ngunit maaaring maipon at maging isang mas seryosong problema. Ang mga maliliit na punit na ito ay maaaring humantong sa pagpepeklat sa ilalim ng balat, isang kondisyon na kilala bilang fibrosis. Sa ilang lalaki ito ay maaaring kalaunang maging Peyronie's disease na tulad ng nabanggit natin ay nagdudulot ng masakit na pagkurba ng ari. Ang nakakainis ay maraming lalaki ang nagdurusa sa paghinang ito nang hindi man lang nalalaman ang sanhi. Maaaring sisihin nila ang kanilang edad, kanilang dieta, o isang medikal na kondisyon, samantalang sa katunayan, isang simpleng gawi sa gabi ang nagdudulot ng mabagal at pangmatagalang pinsala. Ang solusyon ay napakasimple: hayaan ang inyong katawan na huminga at malayang gumalaw sa gabi. Ang pagtulog ng walang underwear o pagpapalit sa maluwag at malambot na cotton boxers ay nagbibigay sa inyong katawan ng espasyo na kailangan nito upang maisagawa ang mga mahahalagang paninigas sa gabi ng walang paghihigpit.
Maaaring ito ay hindi pamilyar sa simula, ngunit maraming lalaki ang nag-ulat ng mas mahimbing na tulog, mas kaunting iritasyon, at kahit na pagbabalik ng mas malakas na paninigas sa umaga pagkatapos gawin ang isang maliit na pagbabagong ito. Ito ay isang perpektong halimbawa kung paano ang maliliit na pang-araw-araw na pagpili, yung mga madalas nating binabalewala, ay maaaring magkaroon ng pinakamalaking epekto sa ating kalusugan sa paglipas ng panahon. Minsan, ang landas tungo sa mas mabuting kalusugan ay hindi tungkol sa mas masigasig na pagsisikap. Ito ay tungkol sa pag-alis ng mga nakatagong hadlang na tahimik na humahadlang sa inyong daan. Ang huling salita mula kay Dr. Reyes, isang aral para sa buhay. Kung umabot po kayo sa bahaging ito, nagawa na ninyo ang pinakamahalagang hakbang na maaaring gawin ng isang lalaki. Nagpakita kayo ng malasakit para sa inyong sariling kalusugan. Iyan pa lamang ay naglalagay na sa inyo sa isang klase ng mga lalaki na tumatangging hayaan na lamang na mangyari ang buhay sa kanila. Napakaraming lalaki na higit sa ipang ang tahimik na tinatanggap ang paghina bilang hindi maiiwasan na ipinapalagay na ang mas kaunting enerhiya, mas mahinang paninigas, o pagkawala ng pagnanasa ay ganoon na lamang talaga. Ngunit ang katotohanang natutunan ko mula sa isang buhay ng pag-aalaga ay ito: ang inyong katawan ay laging nakikinig. Ito ay tumutugon sa pangangalaga sa pagsisikap at sa maliliit at tuloy-tuloy na mga pagpili na ginagawa ninyo sa araw-araw, anuman ang inyong edad. Napag-usapan natin ang 4 na pangunahing kasanayan upang suportahan ang inyong kalusugang sekswal sa tunay at konkretong paraan. Ang pagpapalakas ng inyong pelvic floor ay nagbibigay sa inyo ng kontrol at kumpiyansa mula sa loob. Ang pang-araw-araw na pakilisipay araw-araw na vascular stimulation ay nagpapanatili ng daloy ng dugo kung saan ito pinakakailangan na nagpoprotekta sa inyo mula sa pinsala sa tissue at pagkawala ng pakiramdam. Ang tamang routine sa kalinisan ay ang inyong unang linya ng depensa laban sa impeksyon at malubhang sakit. Ang mga kasanayan sa isip at katawan tulad ng breathwork ay tumutulong na i-regulate ang mga nakatagong sistema na kumokontrol sa lahat mula sa inyong presyon ng dugo hanggang sa inyong pagnanasa. Ang mga ito ay hindi mga gimmick. Ang mga ito ay mga gawin na suportado ng siyensya at subok na ng panahon na inirerekomenda ko sa aking sariling mga pasyente. Ang mga lalaking nananatili sa mga ito ay hindi lamang nag-uulat ng pagbabago sa kanilang buhay sekswal. Nag-uulat sila ng pagbabago sa kung paano nila nararamdaman ang kanilang sarili. Ang inyong kalusugan ay hindi lamang hinuhubog sa loob ng klinika ng doktor. Ito ay pinanday sa kung ano ang ginagawa ninyo araw-araw kapag walang nanonood. Ang mga pagpiling ito ay nagpapatong-patong, nagpapadala ng isang malakas na mensahe sa inyong katawan. Mahalaga pa rin ako. Nais ko pa ring maramdamang buhay ako. Naniniwala pa rin ako sa kung ano ang posible. Kaya narito po ang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Tandaan po ninyo, hindi ang edad ang kumukuha ng inyong lakas. Ang pagsuko ang gumagawa niyan. Mayroon kayong higit na kapangyarihan sa inyong sariling sigla kaysa sa inaakala ninyo, at walang petsa
ng pag-expire ang inyong karapatang makaramdam ng kasiyahan, makaranas ng intimasya, o magkaroon ng katawan na gumagana para sa inyo, hindi laban sa inyo. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang inyong pananaw o magtanong. Kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, hinihikayat ko kayong ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang lalaki sa inyong buhay na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. At panghuli, siguraduhing mag-subscribe upang hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga payo na suportado ng doktor na idinisenyo upang tulungan kayong tumanda ng may lakas at kumpiyansa. Nagawa na ninyo ang unang hakbang. Ngayon magpatuloy po kayo. Ang inyong pinakamagagandang taon ay nasa unahan pa at nararapat ninyong tamasahin ang bawat isa sa mga ito.